after sa akin na yung kapitbahay namin, harap bahay lang namin, kalandian niya. Tapos nagulat na lang ako one time, ang pakilala niya na sa akin dito, tsahin niya daw ako. Tsahin niya ako ha. Tapos binilang ko siya ng motor pero never ako nakasakay sa motor na yon. Magchat-chat kasi pa medyo malayo yung pinagpaparka ng kotse ko. So magchat-chat ako. Sabi ko, babe, pasundo naman ako dito sa parking. Dead mo siya, wala siyang pakialam. Yung tipong kahit mamatay ako sa harap niya, wala siyang pakialam. Ganun. As in, ganun ang nararanasan ko. So yun nga, marami nagchat-chat, marami nagsusumbong sa akin na may nakalandian yung kapitbahay namin. Pero dead mo ako. Hindi ko pinapansin. Hindi naman sa nagbubulag-bulagan ako. Pero kasi ayoko nang masaktan. Tapos, yung last day na magkasama kami dito sa bahay, nangingi siya ng, sabi niya, dapat binibigyan mo na lang ako ng allowance weekly. Sabi ko, sige, go. 3,000 weekly, pwede na ba yon? Pabiro lang yon kasi alam ko it's not enough. But surprisingly, umuo siya. Sabi niya, sige, go. 3,000, okay na yon. Sabi ko, basta dyan na lahat ha, pagkain and all. Kasi nga, di ba, magkano ang gastos ko in a day? Parang umaabot ata ng 7 to 10,000. Diyos ko, lahat ng kita ko dito sa TikTok, sa kanya na napunta na. So, ayun na nga. Pumayag ako 3,000. Sabi ko, baka naman ipambabae mo lang yan. Niya, hindi masaya na ako sa buhay ko, kontento na ako. Sabi ko, niya, oo nga, edi yun nga. Umalis na ako, nag-judge ako ng Miss Gay. Tapos pag uwi ko dito sa bahay, alam ko naman na wala siya, pero kasi dinala niya dito yung mga kapatid niya. Though yung isang kapatid niya, kinuha ng tatay, so isa na lang natira. Ang sabi niya, hindi raw aalis yung kapatid niya. So pag uwi ko, nagulat ako, wala yung kapatid niya. Tapos napansin ko, wala yung bag ko ng puno ng pera. Ay, hindi naman puno ng pera, na may pera. Chinat ko yung kapatid niya kasi nga, hindi kami friends sa Facebook. Wala kaming contact. Ganon kalala ang ano niya, relasyon namin. Tapos ayun nga, aalis siyang gabi. Babalik niya kinabukasan na ng hapon. Nag-aalala akong magdamag, hindi ako nakakatulog. Kasi nga, paano ko na-disgrasya sa motor? Wala man lang contact or what. Ganun siya kalala. Eh na nga, chinat ko yung kapatid niya. Sabi ko, nasan yung bag ko na may pera? Tinago raw. Sabi ko, saan? Eh di yun. Out of nowhere, naisipan kong bilangin kasi bilang ko naman siya. Kulang ng 2,000. Though it's a small amount, pero kasi lagi ako nawawala ng mga ganong halaga nang hindi ko pinapansin or pinapaalam. But this time, I don't know what happened kung bakit sabi ko parang may mali. So binilang ko, kulang ng 2,000. So chinat ko yung kapatid. Sabi ko, ba't kulang ng 2,000 yung pera? Ganyan-ganyan. Sabihin mo nga sa kuya mo na ba't niya kinuha? Ganyan-ganyan. Mali yung ginagawa niyang ganyan. Ganyan-ganyan. Tapos, out of nowhere, yung kapatid niya biglang nag-upload ng bagong profile picture na kung saan yung background sa isang condo. Eh, yung condo na yun, doon ako tumira for 2 years. So, kabisado ko. So, iba kagad yung kutob ko. So, dali-dali akong nag-drive papunta doon sa condo na yun. Pagdating ko sa condo na yun, dumiretso ako sa parking. Nakita ko yung motor ko. So, ano ibig sabihin? Na dun yung jowa ko na ex ko na ngayon, may kasamang babae. And that explains kung bakit din for the very first time dinala niya yung charger ng iPhone namin. Kasi nga, naka-check-in and kailangan mag-charge. So ayun, ngayon lang nalaman ng mga kapitbahay ko na jowa pala ako. So ang nangyari ngayon, yung babae gusto akong kausapin, hiyang-hiya, hindi makalabas, but I don't care. I don't have any more care. And naloka ko, yung motor ko inalisan ng plaka. So anything without your permission is considered carnapping, to be honest. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung nasan siya. Hindi ko alam na ginamit niya yung motor ko or what. So I'm so sorry, that's considered carnapping. Pero I won't file a case anymore kasi hindi naman ako ganun kasama. Yung pera, kikitain ko yan, barya lang yan. Sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang naman. Pero kasi masyado niyang minaliit yung kakayahan ko, masyado niyang minaliit yung mga bagay na kaya kong gawin. Masakit kung sa masakit, pero in just a matter of few days, few weeks, okay na ako. Pero yung lagapak na mararanasan mo, hindi ko man winish, pero maybe that's what you deserve because that's what you have chosen to have. Salamat. Nakaiyak na rin ako. Sobrang sakit. Pero I'm finally okay from abuse. Finally,
ako na ulit to, akin na ulit tong bahay ko, malaya na ulit akong makakaikot-ikot, makakapag-sound trip, makakapag-vlog and all. So thank you so much. I'm so sorry, iniyakan ko kayo. This is a personal problem, but sabi ko nga, this is the only place where I am receiving so much support and love. Thank you so much. I love you.